Noong September 10, 2023, ganap na 5:38 ng hapon ay sumakabilang buhay ang talent manager at veteranang entertainment columnist na si Ethelwalda Ethel Ramos sa edad na 87. Kilala siya sa tawag sa showbiz na Manay o Tita Ethel bilang tanda ng paggalang at pagrespeto. Marami naman sa mga artista ang nakiramay sa pagpanaw ng batikang manager at kolumnista. The Philippine Showbiz List presents mga artistang nakiramay sa pagpanaw ni Ethel Ramos, Dean of Entertainment Writers. Nagtapos si Ethel ng kursong journalism sa University of Santo Tomas. Noong nagsisimula pa lamang sa kanyang karera, unang ginamit ni Ethel ang kanyang buong pangalan na Ethelwalda, kabilang narito ang pagsusulat niya ng mga kwento para sa mga comics. Naging isang puwersa siya sa local industry ng entertainment dahil sa kanyang magaan na pagtrato sa mga artista at iba pang mamamahayag sa showbiz. Katunayan, siya ang binansagang Dean of Entertainment Writers. Ang kanyang kakayahang malalapitan at respeto sa mga veteranong manunulat at maging sa mga baguhang showbiz reporters ay nagdulot sa kanya ng papel bilang isang guro sa maraming aspiring journalists. Maliban kay Ethel, nalinya rin sa entertainment reporting ang mga kapatid niya na sina Chit Ramos na naging talent manager din at Len Llanes. Si Manay Ethel noon ang pro ng NGI Productions at editor ng Movie Life magazine. A well-loved personality, hindi kompleto ang isang entertainment press conference kung wala ang presence niya. Katunayan ay madalas siyang facilitator sa mga press cons ng Star Cinema movies at ABS-CBN shows. Nanungkulan din si Ethel bilang presidente ng Philippines Movie Press Club noong 1969, 1970 at 1973. Noong July 2019, kinilala naman siya ng Society of Philippine Entertainment Editors with the Manny Pichel Award sa Entertainment Editors' Choice Awards. Bukod sa pagsusulat, ay pinasok din ni Manay Ethel ang mundo ng public relations o PR at talent management. Nung buhay pa noon ang showbiz sa Escolta, Manila, kung saan naroon ang tanggapan ng iba't ibang film outfits, napanatili ni Ethel ang kanyang PR office doon ng maraming taon na puntahan noon ng mga artista, celebrities, film producers, directors at kapwa entertainment writers. Kapag dumarating ang kanyang kaarawan tuwing August 1, ay animo may fiesta sa kanyang tanggapan at sa buong Burke Building kung saan naroon ang kanyang El Oro Films Office na dinarayo taon-taon ng mga taga-industriya. Samantala, lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Ronaldo Reyes na siyang screen name ni Fernando Poe Jr. bilang director ay mula sa pinagsamang Ronnie and Ethelwalda ni Manay Ethel. Bilang talent manager, ilan lamang sa mga kilalang personalidad sa showbiz na nahawakan niya ay sina Aga Mulak, Ina Raymundo, Bong Revilla, Angel Locsin at Claudine Barreto. Kilala din si Manay Ethel sa tawag sa kanya na parang ina ng laging saklolo na basta may nabalitaan itong nagkasakit, may problema o namatay, asahang nariyan agad ang kanyang presensya. Para sa mga nakasama niya sa larangang tinahak ng ilang dekada, ang tingin nito sa mga katrabaho niya ay parang mga kapatid at mga anak niya. Maliban sa magandang iniwang alaala nito sa kanyang propesyon at sa kanyang mga katrabaho, tumatak din sa showbiz ang pagiging relihiyosa ni Ethel na maraming simbahang dinadayo at naroon ang pagpapahalaga sa pamilya. Katunayan sa halip na bumuo ng sariling pamilya, siya ang tumayong ama't ina sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kilala siya bilang mapagbigay na kapatid, tita at lola sa kanyang mga apo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Bagamat nagpasya siyang magretiro mula sa pagmamanage ng mga talents noong kalagitnaan ng 2010, nananatili si Ethel na aktibo bilang isang kolumnista sa showbiz para sa pahayagang Malaya Business Insight at Filipino Star ngayon. Kahit sa unang mga buwan ng pandemya ng COVID noong 2020, siya pa rin ay sumasama sa mga online press conference. Subalit nagsimula siyang naghinay-hinay mula sa nakagawiang hectic lifestyle na marami ang naniniwalang nagdulot sa kanya ng mga sakit na nauugnay sa edad hanggang sa napaulat ang kanyang pagpanaw. Bong Revilla and Lani Mercado.
Ang paglisan ni Manay Ethel ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa industriya, kung saan ay marami ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at nagbigay pugay sa kanyang natatanging pamana. Mababasa sa social media ang iba't ibang karanasan ng mga sikat na artista, mga manunulat, producer, direktor patungkol sa kanya. Isa nga sa nagdadalamhati ngayon ay si Bong Revilla. Sa isang social media post, ramdam ang labis na kalungkutan nito at sinabi na parang nawalan ulit siya ng ina dahil anya, si Ethel ang isa sa tumayong nanay niya sa kanyang showbiz journey. Nagpasalamat din si Bong sa pagmamahal at paggabay nito sa kanya mula sa kanyang pagkabata hanggang sa paglisan nito. Samantala ang asawang si Lani Mercado ay nagbahagi din ng magandang alaala patungkol kay Ethel, kung saan ay sinabi niya na ang batikang entertainment columnist ang isa sa mga taong nagbigay sa kanya ng screen name. Kwento ni Lani, si Manay Ethel din ang nag-organisa ng mga press conference para sa Regal Films noong dekada 80 noong nagsisimula pa lamang ang kanyang career kasama ang grupo ng manunulat na El Oro. Dagdag pa niya na si Ethel ang ninang sa binyag ng anak niyang si Jolo at nangunang sumuporta kay Bong sa ilang mga pelikula. Si Ethel din daw ang isa sa mga kaunti na nanatili para sa kanilang pamilya sa hirap at ginhawa. At sa burol, hindi napigilan na mag-asawa ang maging emosyonal habang nagsasaboy ng holy water sa kabaong ni Ethel. Sa Instagram post ni Bong, binahagi niyang ilang tagpo sa lamay kalakip ng mensahe ng pamamaalam. Anya, baunin mo ang aming pagmamahal sa iyong paglalakbay sa kabilang buhay, Nay Ethel. Sobrang mamimiss ka po namin. May your soul rest in eternal peace. We love you. Samantala ng makapanayam, binanggit ni Bong na nadalaw pa niya ang kanyang nanay-nanayan bago ito malagutan ng hininga at ramdam daw niya ang pagmamahal sa kanya na inaalala pa rin siya nito. Nang hinayang din siya na hindi na raw umabot si Manay Ethel sa kanyang birthday sa September 25. Kwento pa ni Bong na pagkatapos na natanggap ang malungkot na balita, nagulat daw siya nang biglang may dumapong paru-paro sa kamay niya. Malakas anyang paniwala niyang si Manay Ethel yon na nagparamdam agad sa kanya at nagpaalam. Aga Mulak and Family. Nang inanunsyo ng pamilya ni Ethel ang kanyang pagpanaw, isa sa inabangan ng lahat ang post ni Aga Mulak dahil sa parang tunay na mag-ina ang turingan ng dalawa. Malaki ang kontribusyon ni Ethel sa pagkatao at pag-unlad ng entertainment career ni Aga. Katunayan, nakailang pelikula pa lang noon si Aga nang hawakan ni Ethel ang karera nito at ang kanilang pagsasama ay umabot ng 3 dekada. Bukas na aklat sa showbiz kung ano ang pinagdaanan ni na Ethel at Aga sa isa't isa. Through thick and thin ay magkasangga sila sa lahat ng oras. Si Manay Ethel ang sumasalo sa lahat ng bala para kay Aga dahil sa mga panahong hindi pa ganun kaseryoso sa buhay ang aktor ay marami ang pumupuna sa kanya at laging nandyan ang manager niya para ipagtanggol siya. Kapag nalilate si Aga sa mga shooting niya noon sa pelikula at photoshoot, kaagad tatawagan ni Ethel ang mga taong involved at sasabihing on the way na si Aga. Siya ang piping saksi sa lahat ng nangyari sa buhay ni Aga at laking pasalamat nito nang lumagay na sa tahimik ang aktor dahil naging responsable at ideal husband na ito kay Sherlyn Gonzalez at sa kanilang kambal na sina Atasha at Andres. Bilang pagpupugay kay Manay Ethel, isang mensahe ang inilabas ni Aga sa Instagram account nito. Bahagi ng kanyang mensahe. 30 years of love, laughter, arguments, chismis, pangarap, hard work to name a few. We all shared together and we just loved and embraced each other. I will miss you. I am forever grateful to you and what you've done for me. Sa huling bahagi ng kanyang post, mapapansin sa bawat salita ni Aga ang matinding kalungkutang nararamdaman para sa kanyang nanay-nanayan. Anya, I love you very much. Don't worry about me. You've taught me so much in life. We'll be just fine, hurt, sad, but kaya to. Again, rest in peace. You are with our Creator now, your son, Aga. Ang dami ko pa gusto sabihin, di ko na din alam, basta. Sa naturang post, marami naman sa kasamahan ni Aga sa industriya ang nagpaabot ng pagkikiramay sa kanya. Kabilang na riyan sina Dingdong Dantes, Vong Navarro, Gary Valenciano, Martin Nievera, Elijah Canlas, Ryan Agoncillo, Bayani Agbayani at Ogie Alcacid.
Samantala sa unang gabi ng lamay ni Ethel, isa si Aga sa nagbigay pugay kung saan ay kasama niya ang kanyang buong pamilya, si Charlene at ang kanilang kambal. Camille Prats. Marami namang magandang alaala si Camille kay Ethel at nag-iwan ng komento sa post ni Aga. Anya, mahigpit na yakap to Ags. Rest in peace, Tita Ethel. I have so many fond memories of you as a child, praying for those whom you have left behind. Vilma Santos. Ang star for all seasons na si Vilma Santos ay isa din sa mga personalidad na nakiramay sa respetadong kolumnista. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang ilang larawang kuha mula sa burol kung saan ay nakasama rin niya ang ilang kilalang pangalan sa industriya. Kabilang sa nakiramay sina Charo Santos, Barbara Perez at Tirso Cruz III na kasama ang kanyang asawa. Kalakip nito ang iniwang mensahe ni Vilma na, "Thank you, Manay Ethel. We will miss you. We love you. Rest in peace." Boy Abunda. Ang king of talk na si Boy Abunda naman ay sinabi na marami siyang natutunan sa Dean of Entertainment Writers. Anya bawat isa ay may kwento at magandang alaala kasama si Manay Ethel. Mensahe ni Boy, "She will always have my love and I will always remember her fondness and love." Marami kaming natutunan kay Manay Ethel. Para lang sa mga lalo na sa mga bata because she was not just a writer. She was also a publicist and she was a manager. Sa pamilya po ni Manay Ethel, kami ay nakikiramay. Angel Locsin. Isa nga sa hinahanap ngayon sa paglisan ni Ethel ang dating alagang si Angel Locsin. Hindi sekreto ang pagpapahinga ng aktres sa social media. Sa Facebook page niya ay nagbahagi ang admin ng throwback photos ni Angel at Ethel at pinasalamatan ang talent manager. Samantala, ilan pa sa mga showbiz personalities na namataang dumalo sa unang gabi ng lamay ay si Senator Jinggoy Estrada na nakipagkwentuhan niya na Bong, Lani, Aga at Charlene. Naroon din ang presensya ni Senator Robin Padilla, OG Diaz, Ricky Davao, Deborah San at ang kapatid ni Bong na si dating Antipolo Mayor Anding Bautista Henares. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!